Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So eto na nga, dito tayo sa pinaka best friend ng mga vlogger na bumabanat sa mga banateros. Eto po. Oo. Ang kanilang best friend ang nagkaso sa kanila. Walang iba kundi si Senator Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo, pasok. Senator Raffy Tulfo, shoutout po. Alam niyo si Senator Raffy Tulfo, ninong ko yan eh. Ninong ko yan sa kuko. Ulitin ko hindi po ako Tulfonatics. No, hindi ako Tulfonatics. I'm the only defender solid Duterte Hindi ako Tulfonatics. Binabanatan ko rin si Tulfo, pero kapag may tama namang ginagawa, ay hindi naman natin kailangan siya banatan, hindi katulad nung tiga-kabila. Na ultimong panganganak ng asawa niya ay sinisi niya kay Tulfo Hindi ganon hindi tayo ganon. Wawa away sila Tulfo. Wawa vlogger ni Libagan. Kaso sila 50 Tulfo. Wawa naman. Kinasuhan. Yung boss, 50. Sila tigte 34. Wawa naman. Kaya pala todo vlog ngayon. Walang pampiyansa. Wawa. Ano daw? I-shares muna ako sa topic mo, Jay. Ano daw? Yung sa title, mamaya na kasi. Mamaya na. Di pa nga tayo tapos dito eh. Tadong nagmamadali. Kayo na nga lang yung nakikimarites sa akin. Tapos, minamadali nyo pa ako. Uy, sino yung nag-hide kay ano? Sino yung nag-hide? Bakit anong nakalagay? Wawa iyak, wawa win. Visit ka, Papa? Wawa naman mga Libagan vloggers. Wala na nga halos views nakasuhan pa. Wala lang nga halos views sa channel namin nakasuhan pa nga. Kawawa naman mga nilalang. Kawawa naman mga Libag vlogger. Hindi nga alos makaalis sa 23k subscriber ang channel ko. Nakasuhan pa nga. At sakit na lang ulo ko. Wala lang kita YouTube, kaso pa. Sakit ng panga ko. Kaya naman rin po natin. Napindot ko yung D. Naka-related ko. Jay, malapit na madisyo. Ang dami ng kaso madidisbar pa. Gago! Si kwenta lang kaso ko, madidisbar pa ako. Ay, may suggestion ako sa inyo Di ba kinasuhan kayo ni Tulfo? Ipatulpo nyo. Ipatulpo nyo. Dahil kinasuhan pala kayo ni Tulfo, patulpo nyo. Patulpo niya yan, hindi pwedeng ganyan. Ano kay tsura nila doon, no? Kinasuhan sila ni Tulfo, pinatulpo nila. Ano kaya kakalabasan, no? Ano kaya kakalabasan nun, no?
tulpo-tulpo. Wawalaman. Hindi kasi, alam nyo, wala pa silang kaso kay Tulpo. Grabe ginawa sa akin ng mga yan. Putangin lang yan. Nanguha sila ng sponsor. Na may sponsor kasing galit sa akin eh. Nanguha sila ng sponsor. Tapos, hinanap pala nila yung sponsor ko. Tapos, para may budget sila. Aba, may mga binayaran. May binayaran tapos may sinumbungan sa akin. Kung ano, may kasama pang pulis. Oo, ginawa. Alam ni DJ Kalian. Alam din niyan ni Tapos, edi pinapunta ako sa pulis. Pinatrabaho ako ng mga yan eh. Hindi nila kaya eh. Sabi ko, hindi ako magbabalik ng kaso sa inyo. Darating yung araw na may gaganti sa ginawa nyo sa akin. Hindi ako nagkamali. Ayan na nga. Ayan na nga. 50! 50 ang kaso! Utala, tingnan nyo yung boss nila, oh. Lagi na lang nakasalamin na stress na kasi. Stress na eh. O ngayon, it's a tie. Anong pakiramdam? Ako, malaya ako sa buhay ko. Walang kaso. Kahit saan ako magpunta. Pupunta pa. Shoutout sa, hindi pala pwede sabihin, sorry. Mga ilang araw, lilipad ako ng aeroplano. May pupuntahan kami. Samantalang kayo, hindi kayo pwedeng lumipad sa aeroplano kasi may mga kaso kayo. Gago! Kawawa naman. Mga ilang araw na lang kami pa, ganon-ganon na lang kami sa aeroplano. Sila hindi makalipad kasi may mga kaso. Aray nako po. Ang lakas-lakas namin. Kami ang malakas na vlogger sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero adami din naming kaso. Adami. Akala kasi namin eh, magaling si Libagan. Yun pala. Kami, dahil lagi nilang pinagmamayabang, di ba? Na sila daw ang pinakamalakas na grupo dito sa social media sa Pilipinas. O sige na, kayo na malakas. Kayo rin maraming kaso. Kami, mahina lang na mga vlogger, pero wala namang kaming mga kaso. Safe ang buhay namin, sarap buhay, pa BGBG silang with Banat Bay, Boss Dada, and Coach Oli. Diba? Ano yung isda na kinakain ni Banat Bay? Pa-comment nga, dili. Ma'am Gina, maraming salamat po Ma'am Gina. Ano yung Jay, please, play na yung Tulpo. Nangasar pa ako, ito naman to. Nangasar pa ako, Sir Henry, dyan eh. Pero saglit lang. Hindi pa ako tapos mangasar. Pampano, di ba? Samantalang kami, nilabanat mo ay pakain-kain lang ng pampano. Sila napapanot na. Kasi nga, stress na sa mga kaso. Samantalang kami, pakain-kain lang ng pampano. Sila na not na. Alam mo, pumpano pala. Pumpano ba? Kala ko pampano eh. Okay lang, tuloy na nga natin. Sakit tanumpang ako. Ang Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo ang laman ng ilang survey para sa 2028 presidential race. At ang nangunguna raw dyan, si Tulfo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May 3
Tatlo pang commission survey na hindi nare-release ang Okta Research. Sa isang panayam, sinabi ni Okta Research founder and President Ranjit Rai, isa rito ang nakikitang match-up ni na Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Ang dalawang opisyal umano ang napipisil ng mga sumagot sa survey na magtutunggali sa 2028 presidential race. Nagpahapyaw ang Okta kung sino sa dalawa ang lamang. In all the survey results, Senator Raffy Tulfo won, no? By a margin of something like 10 to 15 points. No survey that we have. Alam niyo, sa totoo lang, etong mga survey na to, etong mga nangyayari ngayon, hindi to masyadong iniintindi ng mga Duterte. Sa totoo lang para lang sa akin sa sarili kong opinion alam niyo naman dito sa DDS hindi kami pare-parehas ng opinion, pero para sa akin hindi nila to masyado iniintindi kasi nga unang-una ang tagal-tagal pa po ng 2028, di ba? Kaya nga sabi ni BP Sara ang tagal pa po ng 2028, baka pwede naman magpahinga na muna tayo sa politika, sa pamumulitika. Kaya itong mga survey na to, alam nyo, pinapalabas lang to para lang ipahiya ang mga Duterte. Yun ang nakikita ko dito. Para ipahiya sila na kesyo mas mataas si Tulfo, kaysa BP, ganito ganyan. Pero aminado naman ako na ito ay hindi rin kasi pwedeng masabing fake to Ewan ko lang pero para sa akin dalawang ang komento ko dito, maaaring fake to or hindi, no? Hindi ako makapagsalita about dun sa survey, no? Pero dito kasi ang nakikita ko na kaya nila ginagawa to, na napakalayo pa ng mga ganitong usapin dapat. At ayun nga, kagaya nung kinoment kanina na mind condition. Para masabi ng tao na, ganito mo, si BP Sara baba na ng survey, Kaya sabi ko nga masasagot, kasi pinapasagot din sa amin to ng mga tanso vlogger, ano daw masasagot namin about daw sa tawag dito sa ratings sa survey daw kay BP Sara. Masasagot namin yan sa 2028 pag Pangulo na siya. Doon namin masasagot yan Sabi ni Ma'am Karen, Jay, alam ko kung saan kayo pupunta nila Banat Bay, kaya lang secret daw enjoy. Sarap-sarap buhay namin sa susunod na araw. Samantalang sila namumroblema sa kaso nila. Araw-araw sila namumroblema ng bayad nila sa kaso nila. Kami ni Banat Bay, ilom na lang kami ng wine. Samantala sila Hoy, magkano na revenue mo? Kasya ba yan pang isang buwan na pangbayad mo sa kaso? It's a work! It's a work! Ang ina nyo sabi ko sa inyo, hindi nyo pa ako kaya Asaran ba gusto nyo? Kahit 3 oras tayo mag-asaran, baka hindi nyo ako kayanin With. So that in a one-on-one situation, it's Sara Duterte win over Senator Tulfo. Ganito ang sitwasyon kung dalawa lang. Salamat po Ma'am LK, pambili ng salompas para sa pangamo. Post-martial law. Karaniwan kasing higit sa dalawa tumatakbo Visit ka Ma'am LK tuwing eleksyon sa Pilipinas. Kaya posibleng mabago pa ang mga susunod na survey result. In a 3 or 4 way contest, these numbers will change. It's likely going to favor VP Sara or the candidate with a bailiwick. The Tulfo brand is becoming more and more popular. But it's vulnerable. Ngalay na yung pangako guys. Ma'am Cathy Gonzales. Pero mismo si Senator Tulfo na ang kumontra sa ideya. Ito na. Pasok Tulfo. Sa pagkapangulo sa 2028 national elections. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much.
On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Wait lang. Ganito si BBM nung eleksyon Senator Rafi Tulfo, ganito si BBM nung eleksyon. Hindi kasi ito nga may mga bali-balita na itong si Tulfo ang magiging pangbato ng mga pulangaw. Mga pulangaw. No, ito nga daw yung pangbato at ito nga ayon kanino ko ba narinig yun? Kay Maharlika ata. Hindi ko lang sure kung saan ko narinig yun na itong mag-asawang Tulfo ay nakipagkita sa mag-asawang Marcos. Pero di naman natin alam kung ano ibig sabihin ng pagkikita nila doon, no? Pero, sawa ni pera. Alam niyo yung mga ganitong style ni Senator Rafi Tulfo? Ito yung ganito yung gawa. Dito tayo nabudol. Sino mga bumoto rito kay Marcos? Sila lang makaka-realize nitong sinasabi ko, katulad ko. Kasi ako, binoto ko si Marcos dahil kay BP Sara grabe ka, maka-Duterte ka rin. Anong pakialam mo? Mami Vilma, easy ka lang. Si Rolando, yan. Sino pa? Amin na, wag na kayong Ako nga, inaamin ko na umamin na rin kayo. Jay, pasensya na ka na, nadismaya ako kay Tulfo. Hindi, kahit din naman ako na binabanatan ko to si Tulfo, pero sabi ko nga, ilang beses ko to sinabi pakiusap, intindi nyo to maigi. Pag-usapang personal na buhay, labas na po tayo. Tayo po, ang mga banateros, ang mga DDS vlogger, ay bumabase lamang po sa issue, sa topic, no? Pero yung about po doon sa ugali ni Tulfo, sa personal na buhay, labas na po ako doon, no? Hindi po ako katulad ng mga kaso vlogger. Kaso vlogger Yung may mga kasong vlogger, hindi po ako katulad nila. Hindi po kami katulad nila. Si Tulfo, binabanatan po namin to. Pag mali ang ginagawa, papaalala ko, para sa akin, ito yung mga mali niyang ginawa. Yung kay Aura. Tapos, ang inaway niya doon, yung pulis. Para sa akin, mali si Tulfo doon. Diba? Yung sa Russia, tapos yung sa Tomboy, nagalit muna siya doon sa Russia. Yung una, nagalit muna siya dun sa Russian girl, kinampihan niya yung tomboy na Pilipino, tapos bandang uli, yung tomboy na Pilipino pala may pagkakamali. Marami pa. Yung sa army, di ba? Marami pang mga paliyadong ginawa si Senator Rafi Tulfo. Pero, hindi natin siya pe-personalin. Hindi tayo katulad nung kabilang, alam niyo na, yung baliw na baliw kay Tulfo. No, hindi tayo ganon. Pero hindi rin tayo Tulfonatics. Hindi tayo. Promise, hindi tayo ganon, no? Pero ang inaano ko nga dito sa inyo, kapag may mali, sabi nga ni Banat Bay, pag may mali, banatan. Pag tama, palakpakan. Ganon lang yun. Diba? Hindi tayo katulad ng ibang mga vlogger na ultimong pagbara ng inidoro nila kasi sinisisi nila kay Tulfo. No ultimong pambaon ng anak niya na hindi siya makapagbigay kasi binayad niya na lahat sa kaso niya, sinisisi niya kay Tulfo. Hindi kami ganoon hindi po kami ganoon para sa kaalaman lang to ng lahat. Sino to? Si Dugong Pinoy. Sino tong Dugong Pinoy? May nakakilala dyan kay Dugong Pinoy. May check Sino ni Dugong Pinoy? Baka bataan ni yan, di ba? Hindi kami yung mga marami yan sila Kay Dugong Pinoy, sino ka? Pag ikaw, gagago-gago dito sa live ko, bakang kita. Ilaway agad. Di mo pa kakilala, ilaway mo na agad. Sino yan? Sino yung Dugong Pinoy na yan? Okay, play natin. Usap po ako.
nagdudulot lang daw ng negatibong epekto ang mga lumalabas na survey results. Kasi pag sinasama niyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulang marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-away. Malayo pa raw Hindi, Senator Rapi Tulfo, nung una, lalo po dito sa mga nanonood sa akin, halos po ata dito sa 1,850 na nanonood, siguro po dyan yung 50, Tulfo. Tapos yung 1,800, ayaw po ata sa'yo. Di ko lang alam hindi ko po sure. Parang nakakaano lang naman kasi itong sinabi ni Senator, kasi isipin nyo maigi. Una-una politics siya. Tanggap niya to dapat at alam niya na mangyayari yan, pero bakit parang huwag nyo na ako idamay dyan sa ganyan-ganyan, alam yun, kasi mga ganong gawain po, Senator, nakita na ho namin kay BBM yan dati, magera-gera na yan. Alam nyo po ba kapag nagkagera, napakalaking budget po ang kailangan yan, kaya eto lang kung tayo nga mga mamamayan ng Pilipino, hindi tayo mabigyan ng gobyerno natin ng magandang buhay dito sa Pilipinas, magandang kinabukasan dito sa Pinas, magkakagera pa, napakalaki ng nun, gagastusin dun. Napakadamot ng gobyerno natin. Kaya malabo magkagera ho yan. Oo. Guro, maghirap ang Pinas, maaari. Pero magkagera, malabo. Kasi malaking pera po gagastusin. Hindi naman po papayag ang gobyerno natin no, na malaking pera ang makakaltas sa kanila. 2028 at mas dapat pag-usapan ang pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon. Ayon naman kay Octa Research Chief Data Scientist Guido David, karapatan ng senador na ipatanggal ang kanyang pangalan sa mga survey. Oo naman, totoo Pero yun. hindi ito ganon kadali, lalo kung kinomisyon ang survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hindi, tsaka nakakapagtaka kay Senator Rapi Tulfo. Alam niya naman na politiko siya, malamang sa malamang. Si Tamba nga gustong-gusto eh. Diba? Si Tamba nga gustong-gusto na laging nakabalandra pa ang mukha niya dyan eh. Ay natatakot na nga ba sa Duterte at kay Cubuloy na wanted na. Title pa lang pang bobo na. Hoy, title pa lang pang bobo na. Ano ba to? NBI at PNP, bakit hirap kay Cubul? Cubuloy, ingat sa mga vlogger mo. Sige, ito panoorin natin to. Ingat daw sa mga vlogger. Ano kaya yung sinasabi nitong mga vlogger ko? Mga vlogger pala. Ano kaya? Sila Banat Bay. Okay, pakinggan natin to. Ingat daw sa mga vlogger. Na kami pa talaga mag-iingat Okay, ito na po sa mga nakakilala. Mga nakakilala kay Balimbing. Kilala niyo po ba to? Dating SMNI po yan. Pagtapos nitong video ni Mike Abe, lalabas ko na po yung okay, pasisilip ko na lang muna. Pasilip muna kasi baka sabihin niyo, sinungaling si Jake. Ito. Ganito natin. Sana kasi baka i-post ako eh. Wait lang hitanan ko muna yung video. Wait lang. Yun. Ano ba? Puta na, nawala. Puti. Mamaya na, punta muna tayo doon kay Mike Abe. Ano bang sinasabi nito na mag-iingat daw? Paano na naman mag-iingat Mike Abe? Ito yung nagpasimula ng etong vlogger na ito yung nagpasimula ng secret deal. Okay, panoorin natin. Mga
mga anti-Marcos vlogger Wow! or followers Wow! nila Wow! ang pwedeng lalong makasira at hindi makatulong. Oy, wala ha. Tumatawa na si Mike Abby ngayon ha. Oy guys, in fairness ha, 2 video, tumatawa na si Mike Abby. Mukhang napapanood na tayo ni Mike Abby ha. Mike Abby, shout out. Kumusta yung ano mo? Kumusta yung kitaan dyan? Update naman. Gimana na, Mike Abby ha. Oh. Blooming ka na oh. Balita ko, di ka lang binigyan ng 10 million, nagaganyan ka na. Hey Gabe, kamusta na dyan? Ha? Balita ko, hindi ka lang nabigyan ng 10 million ni Pastor kaganyan ka na. Lapit pa natin, torture ko kayo. Ha? Galing-galing nga. Oh, naka-violet ka, ano ba yung pang suot mo sa ano? Pang lama, sorry. Maraming mga kasong kinakaharap ngayon ni Apollo Kibuloy. Kaya ako po ito binabanggit na ganito kasi ang lumalabas kasi hindi ka binigyan ng 10 milyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kaya mo sinasabi yan. Kasi ha? Ikaw ba naman may kondo tas Raptor pa? What? Sabi niya, kaya ako to nilalabas, kaya ako to sinasabi kasi hindi po ako binigyan ni Pastor Apollo Kibuloy ng 10 milyon. Kaya po ako nagagalit sa kanya. Biruin niyo ba naman, 15 years na po akong nagtatrabaho sa SMNI. Ang tagal ko na pong hinihiling yung 10 million na yon. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin pong binibigay. Kaya ang ginawa ko po, dahil may mas malaking offer po dun sa kabila, kaya po gumawa po ako ng eksena sa SMNI na totoosin naman po wala naman po talagang pangit na sinabi sa akin si Pastor Apollo Kibuloy, pero nagdabug-dabugan po ako. Ang galing mo naman. Yung eating manner ba? Mike Abby Tutay na Tumerno ka pa talaga. Mike Ube. Mike Ube, ikaw ba yan? Hello, Tumerno. Oh, yun po. Ginampanan mo na. Yung pagiging ubi mo, ginampanan mo na, Mike Abby Pinaniniwalaan at pinagkukunan ng impormasyon ni Kibuloy ay mga vlogger anti-Marcos. Ano daw? Ibig sabihin, ito yung mga vlogger na walang nakitang maganda, lahat ay masama at sumisilip ng lahat ay negatibo laban. Ano daw? Ulitin ko nga. Parang sakit sa tenga nun Labas, pinaniniwalaan at pinagkukunan ng impormasyon ni Kibuloy ay mga vlogger anti-Marcos. Ay bobo? Ay bobo lang. Ay bobo na naman. Ang bobo mo naman. Ay bobo lang. Kinukuhanan daw ni Pastor Apollo Kibuloy ng impormasyon ng mga vlogger. So syempre, especially, kanino bang patama to? So dalawa yan, pwedeng sa Banateros at kay Maharlika. Kasi alam naman natin, di ba? Sila yung mga kilalang vlogger. Hindi tayo kasama dyan. Hindi naman tayo kasing sikat ng Banateros at nila Maharlika Ngayon, eto yan. Unang-una, yung about sa kukunin ng Amerika itong si Pastor Apollo Kibuloy. Una-una, si Pastor Apollo Kibuloy ang naglabas nun, hindi mga vlogger. Tapos paano mo nasabi na sa mga vlogger kumukuha na impormasyon si Pastor? May sinabi ba si Pastor Apollo Kibuloy na bobo talaga nito? O sige, ganito na lang. Sige, aminin ko na. Ako na aamin. Nahahawa na ako kay The Junior, yung
Aminin ko na, Mike Abe. O sige, ganito, kumukuha sa amin ng impormasyon si Kibuloy. O sige, inamin ko na ha. Ngayon, dapat ikaw umamin ka rin. Di ba ikaw, ganun din naman. Kumukuha ka lang ng impormasyon sa mga amo mo. Ano, liwanag oh. Ibig sabihin, ito yung mga vlogger na walang nakitang maganda, lahat ay masama at sinisilip ng lahat ay negatibo. Lahat daw na nakikita namin masama pagdating kay Marcos. Lahat daw negatibo. Negatibo. Ay ano ka pa? Putang ina yung West Philippines nga na wala namang kinalaman doon si Pastor Apollo Kibuloy, ba't nandun siya? Ba't lagi mong dinidikit siya doon? O, di ba? Salita mo, tama din sa'yo. Nagkukulay ubi ka na. Lahat ng sinabi mo, tumatama sa'yo. Inday G, shoutout po. Di ba? Sapul na sapul ka, di ba? Ulitin pa natin, no? Konti, pagtisa natin mukha nito. Ay mga vlogger anti-Marcos. Ibig sabihin, ito yung mga vlogger na walang nakitang maganda, lahat ay masama at sinisilip ng lahat ay negatibo laban kay Pangulong Marcos. Ikaw, ano ba? Lahat ng ginawa ni BP Sara para sa'yo masama. At lahat ng ginawa ng mga Duterte para sa'yo kasama dun si Pastor Apollo Kibuloy. So ibig sabihin, kung totoo man yung sinasabi mo na kami na lahat ay sinilip namin, kahit na bakit may nagawa bang maganda si Marcos? May nagawa ba? Parang wala akong matandaan. May nagawa ba si Marcos? Si BP Sara may nagagawa na maganda. Si Marcos, meron ba? Ay, nako. Alam mo, Mike Abe, lahat ng sinabi mo, tumama lang din sa'yo. Yung sinabi mo na walang nakikitang tama, ikaw yun eh. Ang sakit naman. Nakakatawa ka naman, Mike Abe. Sarili mo, binabanatan mo. Siguro, Mike Abe, dyan sa bahay nyo, walang masyadong salamin. Kasi kung may mga salamin dyan, laging tumatama sa'yo lahat ng mga sinasabi mo. Nagbabackfire. Ang dahil na, ang lakas ng loob mo. Dahil na, di ka lang nabigyan ng 10 million, nagkaganyan na yung nguso mo. Dami yung nguso mo, ano na, busalsal na. Oo, malaking nguso ko pero mas pangit nguso mo. Yung nguso mo, busalsal na, Kakasip-sip mo. Pagiging bitter mo. Nicky Boloy na ang kanyang kaso ay nasa korte. Hindi na politika ito. Kaya yung pagkampi sa kanya, ano man ang kapalit na ginagawa ng mga vlogger, delikado yan. So kakasuhan. Hindi totoo si channel ni Mike Abe, 8,000. Kawawa nga Pag hindi si Pastor Apollo Kibuloy yung content, nga. Pag hindi Duterte, nga. Nawa na nga rin ako dito, kaya sabi ko baka kaya niya lang ginagawa to kasi mahigpit ang pangangailangan. Ibig sabihin, ito pala, banat bay, sabi ni Mike Abe. Kailangan palang may banat bay. Oo, kakasuhan daw pala kayo ng gobyerno kasi kinakampihan nyo si Pastor Apollo Kibuloy. So pati rin pala ako dun. So naku po, kakasuhan po kami. Dahil nagbibigay kami ng komento kay Pastor Apollo Kibuloy. Wait lang, bakit hindi kami na-inform na may ganyan na palang batas sa Pilipinas ngayon? Araw-araw naman ako nagbabasa ng mga batas ng Pilipinas. Wala namang updated dun. Wala naman ako nakitang nag-update sila dun na may nilagay sila na kapag isang
may kasong tao, bawal mo ng bawal mo ng kampihan or bawal ka na magbigay ng komento. Wait lang, meron ba? Meron ba, guys? Sino ba yung mga marunong sa kaso dyan? Parang alam ko wala eh. Ano kaya to? Bagong batas ba to? Kaya sabi ko sa'yo, Mike Abe, magtayo kayo nila Bida-Bida, ikaw, ni Trililing, ni Maring Janet. Magtayo kayo ng party list. Oo. Magtayo kayo ng party list. Hadlang Hudlum Party List number 69. Baliktaran kayong apat dun. Ikaw, kabaliktad mo si Maring Abe, kabaliktad di Bida-Bida, si Tirililing. Sarap kaya nun, 69. Visit na to. Nananakot ka pa na nakakasuhan. Tingin mo sa amin. Ikaw ata, palagi mo sinasabi sa vlog mo na hindi kami mga vlogger ng Duterte hindi marunong magbasa ng law or hindi nakakaintindi ng law. Ano tong sinasabi mo? Lo mo. Lo mo, Abe. Ay, Sir Roy. Visit na to, nalakot ka pa. Scott, paniniwala ko, mas damihan mo kay Buloy na marami kang kakamping abogado na magtatanggol sa'yo. Mas makakatulong. Pero yung maniwala at magdagdag ka ng mga vlogger na magtatanggol sa'yo, kalaboso ang aabutin mo. Kasi ang media, social media, especially ang vlogger, hindi yan husgado. At hindi yan. So ibig sabihin pag hindi kami husgado, so ibig sabihin wala na kaming karapatan para magsalita. Ganun ba yun, Mike Abe? So eto na lang. Tingnan mo, ang bobo talaga ni Mike Abe. Shoutout kay Banat Bay, Maharlika, sa lahat ng vlogger ng Duterte na nabubuisit dito. Pakinggan nyo tong sasabihin ko. Kung bawal pala kami magsalita, bawal pala kami magbigay ng komento, magbigay ng opinyon mapatungkol sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. No, kung bawal pala, dapat kasuhan ka rin, tanga ka. Putangin na mo, ikaw rin yung unang nagko-content kay Pastor Apollo Kibuloy. Bobo ka pala eh. Kung makakasuhan kami, mas mauuna ka. Una-una ako bago pa lang dito sa larangan ng politics. Mas nauna ka sa akin na bugok ka. So ibig sabihin na sinasabi mo na bawal pala magbigay ng opinion about sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. So ibig sabihin kasama ka dun. Ay bubu. Ay tanga lang, Mike Abe, tanga lang. Nako pa naman. Ano ba naman yan, Mike Abe? Akala ko ba may pinag-aralan ka? Hindi kasama ka dun. Lo mo. Lolo mo, Mike Abe, wag kami. Himurin mo ang imong lubot. Ginawa pa kaming tanga. Hindi, paalala daw, hindi daw kongreso ang mga vlogger. Hindi, ulitin natin. Pero yung maniwala at magdagdag ka ng mga vlogger na magtatanggol sa'yo, kalaboso ang aabutin mo. Kasi ang media, social media, especially ang vlogger, hindi yan husgado. Hindi daw husgado ang social media. Pero itong tanong, dalawang katanungan, hindi lang isa. Bakit ikaw, kung makahusga ka kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga Duterte, daig mo pa ang husgado, tanga? Bakit? Nung hinusgahan mo si BP Sara about sa West Philippine Sea, ang tingin mo sa sarili mo, attorney ka. Sa bagay, nung magkakasama tayo, Mike Abe, sa Kalingap, attorney ang pakilala mo sa akin.
attorney ang pakilala mo sa amin doon. O baka sabihin mong hindi. Eh may ebidensya kami na pakilala mo, kaya nga tawag ko nga dati sa'yo, Attorney Mike Abi. Kung puta na, nalaman lamang ko, hindi ka pala attorney. Kung ikaw nga, mas matindi pa yung ginagawa mo, akala mo husgado ka. Tingnan mo, nauna sa damit, akala mo husgado, di ba? Akala mo attorney. Diba? O, nakasalamin pa, 4 pa yung mata. Kung makapagsalita, akala mo napaka-fluid na napakatalinong tao. Akala mo nerd. No? Kunting na yan, akala mo kung sino. Di totoo yun, ginigisa niya yung sarili niya sa sarili niya mantika. Kung sabihin mo nakakasuwang kami, di damay ka dun, bobo rin to, no? Hindi, ganito kasi yung style niya. Binubulag niya yung mga tao. Ay, yung husgado, yung gobyerno, nakasuhan ng mga vlogger na kumakampi kay Buloy. Hindi niya alam, pati din siya pwedeng kasuhan. Oy, Mike Aben, alalahanin mo. Bakit sa tingin mo may kanya-kanyang version ba ang social media? Oy, iisa lang tayo ha. Iisa lang ang server. Baka akala kasi nito iba-iba server ng YouTube eh. isa lang pong server ng YouTube, Attorney Mike Abe. Wow, attorney? Puta ila po, pugi-pugi ito. Ayan, yung attorney, puto, ina. Kaya pala, ito yung attorney na maliit yung opisina niya. Maliit yung opisina niya, sakto lang sa katawan niya. Ewan ko na lang kung may nakagets nun. Ang tanginang daw, makakasuhan daw mga vlogger. Hindi kasama siya dun. Hindi yan papakinggan ng husgado ng korte. Malamang makasira pa pag tumalakay sila ng mga isyu na may kaugnayan sa kaso. Kaya yung mga fake news, paninira, Drogon, influensya, para siraan ng ating gobyerno, ginagamit lang kayo. Naggagamitan kayo. Ginagamit ka nitong mga vlogger na ito, Mami Teresa, sorry. Sa kanilang mga interes. Kung ano man ang kapalit niyan, hindi ko rin alam. Kasi mula... Oy! Banat May, narinig mo yon? Mayroon daw interes. Ang galing ni Mike Abi. Palibasa, ginawa mo yan dati. Ang galing naman. Bakit? Hindi, tanong ko lang. Sir Attorney Mike Abi, ako po'y nagtatanong lang. Nagtatanong lang po ako na bakit nyo po alam na merong mga interest dyan about sa mga vlogger. Tanong lang naman, sir. Kasi ito hindi nyo po masasabing may mga ganyan-ganyang bagay, lalo sa SMNI, kasi tinutumbok niya yung mga vlogger sa SMNI. So, sino bang mga vlogger yun? Sila Banat Bay, Boss Dada, at Coach Oli. Ano ba? Coach Oli. No. So, yun yung tinutumbok niya na may mga offer daw. Ngayon, eto. Kung meron man ganun, ibig sabihin, dati ka rin merong ganun, Mike Abe. Halalahanin mo, 15 years ka dun. Sila Banat Bay, magwa 1 month pa lang. So, ibig sabihin, mas malaki ang interest na nakukuha mo kaysa kay Banat Bay kung meron man talaga. Galing Ang galing mo talaga, Mike Abe. Laglag sarili content. Hindi Ang inaano ko dito, ganito kasi yan. Una kasi, about sa SMNI, alam nyo, para sa akin kung ano ba yung purpose ng paglabas ng Banatero sa SMNI. Unang-una kasi, pwede ring makatulong sa channel nila yun. Ako, kapag halimbawa na kung ako yung nasa kalagayan nila Banat Bay, unang-una bukod sa pinaglalaban mo is katotohanan, promote, rin yun, exposure yun sa exposure yun sa sa pangalan mo, yung sa SMNI. O baka darating yung araw na maging reporter ka ng ABS-CBN or GMA.
'Di ba? Hindi ko naman ho dito sinasabi na meron talagang meron talagang tawag dito yung sinasabi nitong hinayupak na to na allowance, yung kontrata, yung ano yung sinabi nito? Wait lang, ulit natin ito ng konti. Mag-imbita kayo at magpunta dyan sa Davao, yung mga vlogger na ngayon ay nag-iingay para ipagtanggol ka. Sa tingin ko delikado. Again, ulitin ko, mas kailangan mo abogado para maging officer of the court sa korte bilang kinatawan mo. Yang mga vlogger, mga fake news, paninirang ganyan, hindi yan katanggap-tanggap sa korte. Mas magpapalala yan. Maniwala ka pag hindi ka... Maniwala ka! Ay, hindi. Hindi kaya Banat Bay, hindi kaya... Kasi ang pinopoint niya rito sa sinasabi niya, parang sinisiraan niya na sila Banat Bay. Hindi kaya may balak na itong bumalik. Kasi ito lang, Mike Abby, nung panahon na nandun ka sa SMNI, hindi nagbe-views ang SMNI ng ng mga 11K live, 10K live, walang ganun. Pero nung Banateros yung sumampa doon, tignan nyo, ang taas ng views, ang dami nanonood. Pero si Mike Abby nga, hindi kaya gusto na bumalik ni Mike Abby doon? No? Hindi kaya gusto niya nang bumalik, no? Kaya sinasabi niyang may mga interest daw ang mga vlogger. What? Hindi kaya gawain mo yan, Mike Abby? Ang galing nyo rin binabalik nyo sa amin yung mga gawain nyo Exposure kasi, tama ba? Exposure. Siya na, bulol ako Exposure kasi yun, yung kala Banat Bay. Exposure kasi yun Para sa akin yun bukod sa makapagbalita ka or makapagturo ka sa mga tao ng katotohanan. Paano fake news dun? Eto na lang, Mike Abby. Sino mas fake news? Yung Banateros na nagre-report lang naman sila, nag-i-interview ng mga kilalang personalidad, o yung yung sayo na puro ka secret deal na hanggang ngayon wala ka namang pinapakitang ebidensya? Ano ang fake news dun? Una, yung Banateros, wala namang ginagawa dun. Nag-i-interview, o interview ganito, interview ganyan. So ano masama dun? Fake news ba lang mag-interview ngayon? So ibig sabihin, GMA, ibig sabihin TV5 is fake news na rin. Kasi nag-i-interview din sila dun di ba? Kung yan, ano ba sinasabi ni Mike Abby? Di ba Banateros naman yung, niya? Banateros yung pinatapatamaan niya rito? Wala namang ginagawa ibang Banateros. Nag-i-interview, in-interview si Basti Duterte, si Attorney Topacio, si Attorney Torrehan ba? Tama ba? Sorry baka nagkakamali ako yung kahapon. Di ba? Si Bantag. Anong masama doon? Fake news na ba yun? Yung may fake news sa'yo, yung mag-interview? Bakit yung secret deal mo hanggang ngayon wala pa ring ebidensya kang pinapakita? Sino mas fake news sa inyo? Yan ang hirap sa'yo Matalino ka, oo. Alam ko, Mike Abby. Di amak na mas matalino ka sa akin, Mike Abby. Kaso mas tanga ka sa akin, kaya sorry ka. Sorry, Mike Abby. Mas matalino ka sa akin. Aminado ako doon. Nakikita ko na sa pormahan mo, kitang-kita naman Pero mas bobo ka sa akin, mas tanga ka sa akin, kaya sorry ka. Hindi mo magets? Tanong mo kay Soriano. Hindi mo pala magets Ay, sorry. Namamahinga na pala Sorry. Patawarin nyo ako. Ang inang to, sasabihin niya na fake news daw mga vlogger. Paano fake news? Si Marlica, sige, baka sabihin niya, hindi naman si Banat ba yung sinasabihan ko, si Marlica. Una-una si Marlica may pinapakitang dokumento. So, fake news din yun. Oy, Banat Bay, pakisabi kila sa SMNI, na pabalikin nila si Mike Abby. Sobrang na to. Sobrang inggit na sa inyo.
Puta na naman kasi, paano hindi ka maiinggit? Puta na, makikita nyo yung tatlo doon, di ba? Puging-pugi. Ang pugi ng tatlo. Tapos, pasimple-simple lang, di ba? Interview. Samantalang si Mike Abe, nandiyan, nagbablog, kita yung kisame. Kita yung kisame ng bahay niya. Na problemado sa mga bayaring niya sa kung ano-ano. Tapos samantalang ang Banateros nandun lang pa interview, tapos uwi, magla-live, okay na, harap buhay. Kakain ng pampano, diba? Tapos si Mike Abe kakain ng betlog, ng basta yun yan. Kaya ito, Banat Bay, Boss Dada ko, Choli, pabalikin nyo na si Mike Abe sa SM9. Nag-iiyak na to, kawawa naman. Baka wala nang panghulog ng raptor niya to. So ano-ano na lang sinasabi. Tapos ang taas ng views ng Banateros, yun pa nga. Ito nung panahon ni Mike Abe sa channel nila, wala, nga. Sa yung dati yung channel na SM9, hindi ko naman po nilalait ang SM9 ha, pero totoo po yun. Pag si Mike Abe, tumataas lang ang views ni Mike Abe kapag si BBM na yung binabanatan niya. Totoo yan. Pag si BBM na yung binabanatan. Pero kapag yung normal lang, wala. Putay na ano. Tapos lahat ng sinabi mo sa vlog mo, patama sa'yo. Iwala, iwan ko lang. Bahala ka. Ako naman ay sinasabi ko lang po yung mga... So ibig sabihin, nagbabanta siya. So Mike Abe, pwede ka pala naming kasuhan. Kasi pinagbabantaan mo kami na maaaring makulong kami. Ay pagbabanta kasi yan, Mike Abe. Mike Abe, pagbabanta yung ginagawa mo. Parang tinatakot mo kami para hindi kami magsalita. Para hindi kami magsalita ng opinion namin. Talaga ba, Mark? Sino si Mark? Si Mark, tahimik lang, baho betlog. Mike Abe. Ibig sabihin, pinagbabantaan mo kami. Ibig sabihin, tinatakot mo kami. Kaso yan. Baka mamaya kasuhan ka namin lahat ng vlogger Sa pagbabanta mo sa akin, pinagbabantaan mo na kami yan Sige sa mga sinasabi mo At nangyayari. Diba? So, ganon. Ganon. Tapos, sige, kasi... Ang kanyang dating lalabanan ng gobyerno. Hindi niya nire-respeto ang batas. Fake news again. Nilalabanan daw ng mga vlogger ng Duterte ang gobyerno. Fake news ulit. Okay, patuloy natin. Posibleng gamitin niya yung mga social media. Social media. Ng kanyang... Shows. Kaya na, bulol din ako, Mike Abe, pero palyado yung sinasabi mo, ang bastos. Anong social? Ulitin natin. Ito yung mga gusto ko i-highlights kay Mike Abe. Social media. Hindi social. Nagtutunog salsal yung... Sorry. Nagtutunog salsal yung sinasabi mo, Mike Abe, ang bastos mo. Yung mga nanonood na mga kababaihan. Ulitin na, pakinggan nyo Ang kanyang dating lalabanan ng gobyerno. Hindi niya nire-respeto ang batas. At posibleng gamitin niya yung mga social media. At ang source ng kanyang information ay galing sa mga anti-Marcos vlogger. Wala kang makukuhang kabutihan. Social. Akala ko talaga, thank you Lord, akala ko ako lang ang bulol dito sa mundo. May dalawa pa pala. Social. Ang bastos mo. Social. Hindi social. Ang sagwa, ang sagwa pakinggan. Mike Abe, wag ganon. Wag ganon, bastos yun. Social lang puti. Thank you Lord, nakala ko ako lang yung bulol dito.
May mas mga matitindi pa pala sa akin. Social media. Welcome to social media. Welcome guys. Andito na naman po kayo sa social media. Tailid to hype na to. Fake news ka na nga, bulol ka pa. Welcome to social media ha. Alam mo, welcome ka naman dito sa social media eh. Paano kaya lo? Hindi, ito lang ha. Bigla ako na-realize. Bigla ako na-imagine. No? Bigla ako na-imagine na paano kaya kapag silibag, tapos eto, nag-interviewan. Nag-interviewan silang dalawa. Sabi ni Mike Kame. Okay, Attorney Libagan. Welcome to social media. Sasabihin naman ni sabihin na naman ni Libagan. Okay, Mike Kame, let go. Okay guys, let go. Ay, sagwa siguro, no? Aray, sakit ng pa ako. Tapos ako yung nagre-reaction. Putala, let go. Alam mo ba? Paano ba yung magsalita yun? Bastos ka, Jay. Sakit ng... Ay. Pero, pangarap ko yan na sana makapanood ako ng ganyan. Na mag-collab itong dalawa. Si Libagan tsaka si Mike Abe. Negatibo. Ikaw ang magsasuffer dyan. Ikaw ang maiipit ng bandang huli. Kasi hindi ka naman may sasalba ng mga vlogger na yan. Hindi ka naman may sasalba ng mga pinanghuhugutan mo ng impormasyon na yan. Bakit? May sinabi ba kami na isasalba namin si Kibuloy? Wala naman kami yun React to topic lang kami, to issue. Wala naman kami sinabi na, Hoy Kibuloy, kami ang magliligtas sa'yo. Kibuloy, kami ang magliligtas sa'yo. Wala kaming sinabing ganun. Pag nagkawindang-windang pa, nagkasanga-sanga pa yung statement ng mga tagapagtanggol mo at iba doon sa diskarte ng mga abogado mo, delikado yan. Mapapahamak ka. Ayan, di ba? Well, ayan, di ba? Tutay na, may kami magiging Renz Verano ka na. Saka una-una, paanong mayayari ang mga vlogger? Tapos, di kasi sinabi niya, pag nag-iba daw yung statement ng abogado ni Kibuloy at yung vlogger, malilintikan daw si Kibuloy. So, etong tanong dyan, paano magbibigay ng statement ang vlogger na hindi naman abogado yun ni Pastor Apollo Kibuloy? Di ba nakakabobo lang? Narinig nyo na bang naglabas ng statement ang mga Duterte vloggers? Ang mga vloggers na sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi, di ba? Kasi wala naman silang karapatan na ilabas yun eh. Wala namang karapatan yung mga vlogger na magbigay sila ng statement about sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Maaari yung attorney. Pwede kasi attorney ni tawag dito ni Kibuloy. Pero yung mga vlogger, paano maglalabas? Hindi, ikaw na nga nagsabi, attorney. Attorney nga sinabi mo di ba? Mga vlogger, hindi ba na mali? Mga vlogger nga ang sabi mo So bakit maglalabas ang mga vlogger? Tsaka ito, sinong tangang, hindi mo, ginagawa mong tanga yung husgado. Paano papaniwalaan ng husgado ang mga vlogger? Hindi naman sila abogado. Bangag ka ba? Paano papaniwalaan ng husgado ang mga vlogger ay hindi naman sila yung mga abogado? Hindi naman sila abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. So paano sila papaniwalaan ng husgado? Isip-isip, Mike Abe. Ay, nako.
Ayun mo, Mike Abe. Pasalamat ka talaga. Hindi ako nakapag-aral. Sa totoo lang. Hindi, totoo lang. Hindi naman baka sabihin ng iba, lagi na lang ganyan sinasabi mo. Totoo naman kasi. Puta na, grade 2 lang ako eh. Kung nakapag-aral pa ako, kung hindi nasira yung university namin. Kung hindi nasira yung San Felipe International na University namin, Mike Abe, ewan ko na lang. Salamat ka. Kaya nag-iba kami ng klase nila Einstein eh. Hindi na kami naging magka-classmate kasi nag-Harvard sila. Ay, ayoko pumasok sa Harvard eh. Maraming bangag dun. Salamat ka talaga, Mike Abe, ha? Salamat ka, grade 2 lang ako. Kung nagpang-abot pa tayo, ha, Mike Abe ng kung napag-aralan ko yung napag-aralan mo, ewan ko na lang. Ay, naku, Mike Abe, ano ba nangyayari sa'yo? Sakit ng likod ko sa'yo, Mike Abe, oh. Animal ka, Jay. What? Hi, Sir Frederick, shout out. Visit kasi to. Paano mo sasabihin niya? Mayayari daw si Pastor Apollo Quiboloy. Kasi, pag naglabas daw ng statement yung mga vlogger, paano nga maglalabas yung mga vlogger ng statement? Hindi naman na abogado ni Pastor Apollo Quiboloy yun. Ano ka ba naman, Mike Abe? Kumakain ka pa ba? Eh kung hindi ka naman, kung wala nalilipasan ka ng gutom, ilalakad kita kay Banat Bay. Bigyan ka ng pampano nun. Ano ba? Pumpano ba? Pampano. Ano ba ang tawag doon? Makakalimutan ko yun ah. Mahal kasi nun eh. Bigyan mo ng pansit canton. Naku, baka lalo magkalumot utak nito. Pampano. Hoy, LK, buisit ka. Bastos yan ha. Anong pampano? Pampano ba yan? Buisit to si LK. Pampano daw, pampano. Ha, Mike Abe ha. Ayan o, ayan mo Mike Abe. Don't worry. Don't worry ha. Don't worry Mike Abe. Let go. Ilalakad kita kay Banat Bay. Kasi eto guys, sa tatandaan nyo, magbibigay si Banat Bay sa mga Tansu vlogger ng 15,000 kung bibitaw na sa pagiging vlogger ni Tanso, ng mga Tanso or ni Tamba. Kasi nga, 'di ba, kaysa magdadakdak sa social media tapos wala rin naman napapala. So ilalakad kita Mike Abe kay Banat Bay. Oh, baka hindi ka pa nakakatingin ng pampano. Pampano pala, pampano, hindi pampano. Ha, baka hindi ka pa nakakatikim. O baka nalilipasan ka ng gutom, magkano ba gusto mo? Eh, yung tanong, magkano kaya bibigay na talent fee dito ni Banat Bay? 5,000 per month? Pwede na rin siguro, no? Lagi sablay eh. Tuloy pa ba natin? Mag-enda tayo, ano ba? Sige, tuloy pa natin konti. Masaya eh. Happy kami sa'yo eh. Mayroong maglakas ng loob na kontrahin ang iyong pa-pride o prinsipyong ginagawa ngayon. Or sana ay maniwala ka sa mga advice ng mga matitinong abogado. Dahil ako naniniwala, hindi ka i-advise ng abogado sa kapahamakan mo. Hanggang alam nila yung batas, gagawin nila ang tamang proseso na harapin ang warrant of arrest. Harapin. Okay, speaking of abogado naman, no, ito. Sinasabi kasi dito ni Mike Abe, may mga palyado daw na abogado. So ibig sabihin, yung mga palyadong abogado na tinutukoy ni Mike Abe, pambili mo ng pansit canton. Ay, salamat. Dami ko na utang. No, ang tinutukoy ni Mike Abe na palyadong mga abogado ay walang iba kundi yung mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy. Oo, palyado daw yun. Ika niya, ha? Ika niya. Saan ka nakakakita, Mike Abe? Bagay, hindi mo naman naranasan maging abogado. Ako naman, hindi ko rin naman naranasan, pero kahit papano may nalalaman ako ng konti. No, konti lang, ganun lang, ganyan lang. Ganyan lang. Saan ka ba naman nakakita, Mike Abe, na client mo, ilalaglag mo bilang isang abogado? O, alimbawa, yung abogado ni... Oh, yan. Halimbawa, yung kaibigan mong abogado, yung best friend mo, si Let Go.
Halimbawa, may client siya. Oh. Tapos, asawa ata ni Tulfo yung dati client niya. Sorry. Oh, may client ka. Tapos, sinabi mo sa husgado na, ay, totoo po, guilty po ito. Nakakita ka na ba nung ganon? Guilty to. Kaya, pinush ng sarili niyang abogado na sumuko or aminin mo na or kung ano man yung ginawa mo. Alam mo naman sa sarili mo, alam naman ni Pastor Apollo Quiboloy na itong si Pastor Apollo Quiboloy ay talagang wala namang sala. 'Di ba? Wala namang sala si Pastor. So paano mo sinasabi na dapat i-push ng abogado? Di tinanggal sila. Bubong butay. Di wala na silang client pag ganun. Yung client mo, ipupush mo na kaya nga nandiyan ka para abogado ka, para depensahan mo siya. Tapos ikaw pa pala magpupush sa kanya para makulong siya. Tanga din talaga nito, no? Bagay kasi diyan kay Viagra. Baka hindi na natigas. Hindi na natigas. Wala na mga abogadong ganun eh. Kalukuhan yun yung client mo. Katulad yan yung mga abogado ni Pastor. Sabihin ng mga abogado, Pastor, umamin ka na. Sumuko ka na doon. Ako na magdadala sa'yo. Sabi ni Pastor, gago ka, palitan kita. Nakakita. Hindi, ano lang tayo dito real tukan lang Sabi ni mga attorney ni Pastor, gago to. Kaya nga kita kinuha para depensahan mo ko tapos ilalaglag mo ko. Ay nako, Mike Abe. So eto na yung video.